Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti may tulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagadang batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolman Edwin Baris. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagadang batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Hindi lang seguridad sa publiko ang handog ng Philippine National Police, kundi kaalaman at malasakit matapos ang Community Outreach Program kung saan nagkaroon ng pamamahagi ng school supplies at feeding program sa Rosales, Pangasinan. Ang magandang balita ay hatid ni Police Master Sergeant Marvin Jake Romero. Nagsagawa ang Pangasinan 2nd Provincial Mobile Post Company ng isang community outreach program sa Casino Calasan Elementary School sa Barangay Casino Calasan, Rosales, Pangasinan. Sa tulong ng isang mabait na Good Samaritan sponsor, matagumpay na isinagawa ang feeding program at pamimigay ng 200 libro, 155 sets ng school supplies para sa mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 6. Lubos ang pasasalamat ng mga guro at estudyante sa tulong ng paggalingan ng PNP na patuloy na nagpapakita ng malasakit at suporta sa edukasyon at kapakanan ng kabataan sa komunidad. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Marvin Jake Romero, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Romero. Roll out at twin best practices ng Barangay Women and Children Protection Desk Action Partners naging matagumpay katuwang Isabela Police Provincial Office sa Benito Soliven. Nakatutok dyan si Patrolwoman Jerilyn Colico. Formal na pinasinayaan at opisyal na Nagsagawa ng rollout at pagpapatupad ng twin best practices na BWAP o Barangay Women and Children Protection Desk Action Partners at BWAW o Barangay Women and Children Protection Barangay Desk Action Officer ang Isabela Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Lee Allen B. Bauding, Provincial Director, at sa pangunguna ni Police Captain Perlaez Pagulayan, Chief Women and Children Protection Desk Isabela PPO, na ginanap sa Community Center ng Barangay District 2, Benito Soliven, Isabela kahapon, ikatatlo ng Disyembre nitong taon. Dinaluhan ito ni Honorable John Paul Azur, Municipal Mayor ng Benito Soliven, LNB President, mga miyembro ng Municipal Social Welfare and Development Office, daycare teacher, barangay health worker, VAUSI desk sa iba't ibang barangay, mga punong barangay ng San Mariano, Isabela, at ang buong suporta ng Benito Soliven Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Captain Ronnie Heranya.
Ang aktibidad ay naglalayong kilalanin ang kahalagahan ng isang buong komunidad na may diskarte sa pagtugon sa karahasan laban sa kababaihan at mga bata at iba pang gender-based na karahasan sa loob ng lalawigan. Ang pagkakaisa na ito ng Local Government Unit, Philippine National Police, Municipal Social Welfare and Development at iba pang stakeholder ay para palakasin ang pagtutulungan para wakasan ang karahasan, maproteksyonan ang mga kababaihan at ang mga bata. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jerilyn Colico, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Colico. Sa pagpapahusay ng serbisyo publiko ng kapulisan, ay pinasinayaan ang bagong standard building ng Peña Blanca Police Station kung saan naging matagumpay ito sa tulong ng lokal na pamahalaan ng lungsod. Patrolwoman Lainey Lorenzo, magbabalita. Formal na pinasinayaan at opisyal na binasbasan ang bagong tayong Standard Type BC Municipal Police Station Building ng Peña Blanca Police Station nito lamang ika-3 ng Disyembre taong kasalukuyan. Ang proyektong ito ay bahagi ng patuloy na modernisasyon ng infrastruktura ng PNP upang mas mapalakas ang kakayahan at serbisyo nito sa publiko. Pinangunahan ng seremonya ni Police Brigadier General Antonio P. Maralag Jr., Regional Director ng Police Regional Office 2, kasama sina Police Colonel Mardito G. Anguluan, Provincial Director ng Cagayan Police Provincial Office, at Police Major Raymar R. Maribay, Chief of Police ng Peña Blanca. Dinaluhan din ito ng mga miyembro ng lokal na pamahalaan ng Peña Blanca sa pamumuno ni Honorable Marilyn J. Taguinod, Municipal Mayor, iba't ibang stakeholders at mga kinatawan ng komunidad na nagpaabot ng kanilang suporta sa pagpapatayo ng bagong gusali. Kabilang sa mga aktibidad ang unveiling of marker, ribbon cutting at blessing of the building. Ang bagong pasilidad ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas matatag na operasyon at mas epektibong pagpapatupad ng batas. Ang proyektong ito na katuwang ang LGU at iba pang mga sektor ay nagsisilbing simbolo ng pagkakaisa ng pamahalaan at komunidad para sa isang mas ligtas, mas maayos at mas progresibong bagong Pilipinas alinsunod sa adhikain ng pambansang pulisya na magbigay ng modernong, maaasahan at makataong serbisyo publiko. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Lainey Lorenzo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lorenzo. Philippine National Police at MDRRMO magkaagapay sa pagbibigay ng relief operation sa mga pamilyang naapektuhan ng nakaraang kalamidad sa Mountain Province. Magbabalita dyan si Police Master Sergeant Lenny Valerio. Tagumpay na nasagawa ng mga tauhan ng Port Maneuver Platoon at 2nd Provincial Mobile Force Company sa pagpagtulungan ng MDRRMO sa Danga Municipal Police Station at sa Danga Bureau of Fire and Protection ang mga relief operations sa mga barangay Betuagan at Annabel sa Danga Mountain Province nito lamang ika-3 ng Disyembre taong kasalukuyan. Tinitiyak ng magkasanib na pangkat ang napapanahon at maayos na pamamahagi ng mga relief goods sa mga pamilyang naapektuhan ng mga nakaraang kalamidad. Nagbigay ng suporta ang nasabing Port Maneuver Platoon at tumulong sa maayos at mahusay na paghatid ng mga mahalagang supply sa mga nasabing nasasakupan ng 2 barangay. Mula dito sa Riyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Master Sergeant Lenny Valerio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Valerio. Hindi na nakapalagpa ang isang 27 anyos na lalaki matapos ang isang matagumpay na anti-illegal drug operation ng mga otoridad sa Buena Vista, Guimaras. 70,000 pesos na halaga ng illegal na droga, kumpiskado. Tinutukan niya ni Patrolwoman Dominic De Palubos. Sa patuloy na mas pinaigting na kampanya ng Philippine National Police laban sa iligal na droga, naaresto ang isang 27 taong gulang na lalaki sa matagumpay na bypass operation ng Provincial Drug Enforcement Unit, Guimaras Police Provincial Office sa Barangay Maclean, Buena Vista, Guimaras nito lamang ika-2 ng Disyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect bilang alias Mark,
residente ng Purok Dancing Lady, Barangay Supang sa nasabing bayan. Nakuha mula sa kanya ang 5 sachet ng hinihinalang shabu kasama ang bypass item na may kabuuang bigat na humigit kumulang 11 gramo at may tinatayang halaga na 77,000 piso. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng Buena Vista Municipal Police Station ang sospek habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng walang sawang dedikasyon ng kapulisan na wakasan ang iligal na droga sa lalawigan. Patuloy namang nananawagan ang Police Regional Office 6 sa publiko na maging katuwang sa kampanya sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon at pagsuporta sa mga programang pangkapayapaan at pangseguridad. Sa patuloy na pagtutulungan ng komunidad at kapulisan, umaasa ang PNP na tuluyan nang mababawasan at tuluyang mapuksa ang banta ng iligal na droga. Isang hakbang tungo sa mas maunlad at mas ligtas na hinaharap. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Andrea Dominic de Palobos, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman De Palubos. Arestado ang isang high-value target sa isinagawang drug buy-bust operation ng mga otoridad sa Cebu City. Mahigit 700,000 piso na halaga ng shabu ang nasabat. Ang buong detalye ng report ay mula kay Patrolwoman Judith Nicanor. Suwak parehas ang isang babaeng high-value individual matapos itong mahulihan ng 749,000 na halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang buy-bust operation mga operatiba ng Cebu City sa Sitio Lawis, Barangay Pasig, Cebu City nito lamang nakaraan. Kinilala ni Police Captain Giancarlo M. Reyes, Officer in Charge ng Police Station 6 Cebu City Police Office, ang high-value individual na suspect na si Lizelle, 20 anyos, na residente ng Ermita Proper, Barangay Ermita, Cebu City. Batay sa ulat ng mga otoridad, bandang 2:00 ng madaling araw nang ikinasa ng mga operatiba ang buy-bust operation na nagresulta sa pagka-aresto ng suspect at pagkasabat ng 6 na plastic sachets ng hinihinalang shabu na may timbang na 110.2 grams na may 749,360 pesos na standard drive price, buy-bust money at isang pouch. Samantala, kasulukuyang nasa kustodiya ng Police Station 6 CCPO Custodial Facility at maharap ito sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patunay ang matagumpay na operasyong ito sa patuloy na kampanya ng mga kapulisan laban sa iligal na droga para sa kapayapaan at kaayusan ng komunidad. Mula dito sa Cebu City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. 43 taong gulang na babae, arestado sa isinagawang intel-driven operation ng Zamboanga City PNP. Patrolwoman Joyce Abiog sa report. Ng mga tauhan ng 2nd Zamboanga City Mobile Force Company, katuwang ang Zamboanga City Police Station 11 at TSC RMFB 9, ang isang babaeng kabilang sa top 10 most wanted person municipal level matapos magsagawa ng intelligence-driven operation sa Barangay Zone 1, Zamboanga City. Kinilala ng mga otoridad ang naarestong suspect na isang kontraktor, 43 taong gulang at residente ng Barangay Camino Nuevo, Zamboanga City. Inaresto ito sa bisa ng warrant of arrest sa kasong stapa alinsunod sa Article 315 Paragraph 2A ng Revised Penal Code na may criminal case number 59695 ng Branch 2 9th Judicial Region, Zamboanga City na may inirekomendang piyansang 18,000 piso. Sa ngayon, ang nasabing suspect ay nasa kustudiya na ng Zamboanga City Police Station 11 para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Patuloy namang pinaalalahanan ng publiko na makipagtulungan sa mga otoridad upang mabilis na matugunan ang mga kasong kriminal sa lungsod. Mula rito sa Zamboanga Peninsula, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Joyce Abiog, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Abiog. At yan ang iniulat ng ating PNN Correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao.
At mga ka-PNN, 21 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolman Edwin Baris. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. Ito ang PNP News Online. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.